Makarap niya ang mga miyembro ng media kagabi. General Andy Reyes, as my chief staff, who was instrumental in our success against the all-out war against the MILF. That's a big accomplishment. That is one of my biggest accomplishments. Samantala, Rhea, nakumpirma lang sa atin kanina lamang ng bayaw ni dating Secretary Reyes na si Jimmy Peña na dumating na nga yung kapatid ni Secretary Angelo Reyes na si Lito Reyes. At sa ngayon ay nasa loob nitong Ascension Chapel. Samantala, inaasahan bandang alas 10 ng umaga mamaya ay ililipat na sa Camp Aguinaldo ang labi ng dating Secretary. Pero bago noon ay posible raw magkaroon muna ng misa dito. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon City. Sunod-sunod naman ang misa na inialay kay dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes kagabi. Kumanta pa sa misa ang dalawang apo ng retiradong general. Darito ang report ni Rafi Tima. 5 sunod-sunod na misang idinaos para kay dating Secretary Angelo Reyes, handog ng mga nakatrabaho ng dating kalihim sa Department of National Defense, Department of Environment and Natural Resources, Department of Interior and Local Government at Department of Energy. Kasama rin sa nag-alay ng misang Harvard Club Philippines, kung saan nagsilbing Pangulo si Reyes. Ang DOA bitbit pa ang kanilang choral group na naghandog ng awit sa misa. Was raised from the dead. Matapos ang huling misa, naghandog naman ng kanta ang dalawa sa mga apo ng dating kalihim. Kanta ng katatagan na kanilang pabaon sa lolo. Ang mga dating kasama ng kalihim sa militar at sa gabinete ng nakaraang administrasyon, mahigpit na yakap ang isinalubong sa mga naulilang anak ni Reyes. Sina dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon, si retired Commodore Rex Robles, na itinuturing na isa sa mga matalik na kaibigan ni Reyes, at sina dating kalihim Eduardo Ermita at Ignacio Bunye. Like many of his friends, I was shocked by what happened. It took time for me to really absorb what happened, and I guess that's that. No? We have to move on. Bukas na sa lahat ang burol ng kanilang padre de pamilya. Taliwas sa sinabi noon ng tagapagsalita ng pamilya na hindi tatanggapin ng mga taong umalikos na raw kay Reyes noong nabubuhay pa ito. We would like at this point to just have peace. I mean, there's no use anymore for animosity. And like I said, my father, he believed that it's better to unite than to divide. Earlier statement, I hope you understand that the family was at that time grieving, and we were in a state of shock. May ilan namang nakasama ni Reyes ang nakiramay sa kanilang paraan. Ang grupong ito, nagtali ng itim na armband kung saan nakalagay ang mga salitang react. Pero hindi raw ito protesta kundi pangalan ng kanilang radio communications group. Ang pulis namang ito, nakasama raw ang dating kalihim sa Special Forces Training sa Camp Kapinpin sa Rizal. Nag-set up siya ng sound system sa labas ng columbarium. Siya raw kasi ang laging pinakakanta ng kalihim noong sila ay magkasama pa. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Labi ng yumaong Secretary Angelo Reyes nakatakdang ilipat sa Camp Aguinaldo ngayong umaga. At bilang pagpupugay sa dating AFP Chief of Staff, bibigyan si Reyes ng arrival honors. Mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, may live report si Dante Perez. Dante. Yes, Rhea, alas 10 nga ngayong umaga ay inaasahang darating dito sa St. Ignatius Cathedral ang labi ni dating Defense Secretary at AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Bukas sa publiko ang burol dito sa St. Ignatius Cathedral sa Camp Aguinaldo. Sa pagdating ng labi ay bibigyan si Reyes ng arrival honors. Ililipat naman ang burol sa canopy ng General Headquarters ng Camp Aguinaldo kung saan gagawin ng necrological services. Ang may mga imbitasyon ng Rhea ang maaaring payagang makaisa sa necro at bago makapasok ay dadaan muna sila sa mahigpit na security check ng mga military police sa entrada ng kampo. Sa linggo ng alas 8 naman gaganapin sa kampo ang huling misa na susundan ng departure
Arrival Honors sa harap ng flagpole. 8 pallbearers na pawang 1-star general ang mag-e-escort. Mula sa Camp Aguinaldo, ihahatid ang general sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Sa lugar para sa mga yumaong dignitary at statesmen siya isasama. Sa mga oras na ito, Rhea, naman ay tahimik pa ang paligid dito. Wala pang masyadong mga tao maliban sa mga tauhan ng simbahan na madaling araw pa lang ay naglilinis na sa paligid. At mga miyembro ng media na kagabi pa nandito para nga mag-abang sa pagdating ng labi ng yumaong general. Yan ang update mula rito sa Campo Aguinaldo. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio, nag-uulat live mula sa Camp Aguinaldo. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Brigadier General Jose Mabanta, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Brigadier General Mabanta, good morning po. Rhea, magandang umaga po. Kamustahin ko lang po ang paghahanda ng AFP sa pagdating ng labi ni dating Secretary Angelo Reyes mamaya. Kami po ay handang-handa na sa pagdating ng labi. These are the usual honors and ceremonies that is accorded a former Chief of Staff and Secretary of National Defense. May I just add and probably announce just a slight change? Okay, go ahead, sir. Opo. So yung labi will be leaving Arlington Chapel at 10 o'clock this morning. However, he will not go straight to Camp Aguinaldo. Instead, pass by Magsaysay High School. Dito po siya nag-high school at saka dyan siya nag-graduate as valedictorian. Ah, So, okay. with this slight change, he will be arriving 12 o'clock dito sa Camp Aguinaldo. Yun po yung changes natin. Alright. Paano ho yung gagawin nating arrival honors para ho sa yumaong secretary? Meron po tayong so-called battalion size arrival honors. And then may dedicated na tayo na 9 pallbearers as he arrives. So, this is the usual procedure. We have 4 sets of pallbearers. Meron po tayo yung arrival, Yes. departure, from Aguinaldo to Libingan ng mga Bayani. When he gets transferred tomorrow from the chapel, St. Ignacio Chapel, to the canopy, and then dun sa Libingan ng mga Bayani itself. So, 4 pong sets. Ganun po ka-extensive yung ating preparation for itong services na ipoprovide natin. May pasabi ho ba kung makakadalo si Pangulong Noynoy Aquino? Hinihintay pa po natin ng wala pa po as of now. Aha, yung ilalatag pong seguridad at of course yung mga pwesto rin ho ng media, no, na ayos na rin po, ganun ho ba? Opo, these are all being considered. But in everything, palagi nating hinihingi ang last say ng the immediate family in everything. At again, General, no, bukas po sa publiko. Yes, bukas po sa publiko to. But they will have to pass through yung stringent security measures natin that is usually conducted inside or in any military camp. Of course. Brigadier General Mabanta, maraming salamat po at magandang umaga. Good morning po. Brigadier General Jose Mabanta, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Philippine Ascals nag-courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino matapos panalo laban sa bansang Mongolia. At isang humpback whale na na-stranded sa Pacific Beach sa Mexico na iligtas ng mga diver. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. What? Mangosteen in a mouthwash? New Mangosteen Mint with a hint of fruit, refreshingly minty. New from Swish. Cinnamon? Come on! In a mouthwash? New Cinnamon Blast, refreshingly zesty and cool. New from Swish. Gaganda ang iyong umaga kasama ang unang hirit at Swish Mouthwash.